Hello, kamusta kayo? Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si Johnny Dubagar, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon na ito pong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Doon po syempre sa Ifugao. Sabi niya, siya raw ay nanalo itong nakaraang halalan dahil po sa kanyang tatay na dating mayor, kongresista, naging mayor ulit, di ba? Naging vice mayor pa yun. Naging presidente ng Pilipinas. Yun. At dahil nga po sa ang apelido niya ay Duterte. So no mention about the unity team. Alam niyo, ano ang ibig sabihin nito? 'Di ba? Alam ng buong Pilipinas. Alam ng halos lahat ng mga Pilipino na meron ng kakayanan na makaintindi ng nangyayari sa lipunan. Ang tungkol po sa nakaraang halalan ang unity team, yung coalition po, 'di ba? Ng partido niya na wala siyang partido na national, inampun siya, inadapt siya nitong Partido Lakas, CMD ni Speaker Martin Romualdez, 'di ba? Tapos kay PBBM naman, etong Partido Federal ng Pilipinas together with other political parties, they formed a coalition at tinatawag po na Uni Team na hinango po doon sa United Team, 'di ba? Nagkakaisa. At ang kanilang dalang slogan nung panahon ng kampanyahan ay ang diwa po ng pagkakaisa. Kaya naman hindi nakapagtataka na 32.2 million ang boto niya, 31.6 million ang boto na nakuha ni PBBM. So kung nakanino mo po makikita ang pagkakaisa, palagay ko ho, sa kanya hong boto nag-reflect ang diwa ho ng pagkakaisa na kanilang ikinampanya at nagpanalo sa kanilang nakarang halalan. Pero pagkatapos nitong mga sigalot na ito, pangangansyaw niya sa Pangulo, na kesyo hindi marunong maging presidente, ibig sabihin walang kakayanan, hindi sila kinakampihan, hindi sila kino-cover up ng Pangulo, hindi na, yung mga gusto niya, hindi pinagbibigyan, katulad yung helicopter, na kailangan niya raw para sa pag-uwi-uwi niya, para sa anak niya. Di ba? Yung pala yung mga kuskus balungos niya. So ibig sabihin, pag hindi kayo napagbibigyan, away na, gulo na. Di ba? Sa totoo lang po, nanalo po ako una dahil sa tatay ko, dahil sa apelido namin. At wala pong makakapagsabi sa akin ngayon na hindi tama ang sinasabi ko. Alam nyo, ang maliwanag naman po talaga. Kaya naman po sila nagsipanalo nun ay dahil po doon sa diwa po ng pagkakaisa. At yan na nga po ang Uniteam. Kaya kung sino man ho ang politiko ang magsasabi na nanalo ako because of my own, because of my family name, shit, ano bang meron sa apelidong Duterte nun? Di ba? Alam naman natin, noong 2016, walang Duterte sa national, hindi kilala. Oh, lumutang lang ang pangalan ni Digong noon sa Senate hearing tungkol doon sa rice smuggling sa kanyang lugar. 'Di ba? And then after that, kandidato na siya sa pampanguluhan. Tapos si kulelat na kulelat sa kahit na saang mga surveys, 'di ba, ng mga private firms, talagang kulelat siya. Sabi nga siya ang underdog. Pero nanalo siya dahil din po sa endorsement ni Amy sa kanyang sa pagdala sa kanyang pamilya, inendorso ng pamilya Marcos si Duterte sa mga loyalista, 'di ba? So pinagkaisahan, nanalo. Noong 2022, gusto ko rin pong i-point out in regards to VP Sara. Alam niyo ho, diyan ho sa may parte ng Ilocandia nga lang. Ayaw ho nila kay Sara. Ang preferred nila talaga diyan ay etong si Tito Soto for Vice President, partner kay PBBM. Kaya lang nabuo na nga ang Uniteam. At di ba pinaghinalaan pa nga nila ng mga rabid TDS na ayaw na magtandem etong sila ni PBBM, na siya ang presidente, si Sara ang vice. Pinaghihinalaan nila na si F. Elisa daw ang tumatraidor, sumasabotahe, pumupondo kay Tito Soto. Kaya sa kanyang kampanya, malakas siya sa Ilocandia. Hindi nga kasi siya kilala. Katunayan nga nun, di ba? Nagmotor na naman siya mula ron sa Davao City, papunta ng norte, di ba? Kaya lang, ang kapansin-pansin, pagdating po ng parte ng Quezon, hindi siya dinudumog eh. Bukod pa ron sa mga dinaanan niya, hindi siya ganong dinudumog katulad po ng ginagawang pagdumog dyan po kay PBBM. Now, eto yan eh.
Naalala ko lang kasi, ah, so nasa may parting Quezon Province na siya noon. I just forget the date. Pero inaantabayanan namin yon na magsabay na ang motorcade ni PBBM at ni Sara. Yung mga nakamotor sila. Kaya lang, nagkaroon ng proclamation rally February 16. Kasi February 8 yung simula ng campaign period eh. So February 16 sa Paway, Ilocos Norte. At nandun po tayo. At doon siya, personal na inendorso ni PBBM sa Sangka Ilocanuhan, sa Ilocanja. And then from there, lumakas na po ang pangalan ni Sara sa Ilocanja. Pinagbigyan nila si Apo BBM. Tapos, etong si Robin Padilla, diyan rin po nagsimulang bumuntot kay Sara. Hindi ba't nirebuke pa nga siya ni PBBM nang merong nagsabi na si Robin Padilla raw ay bahagi na ng unit team, which in fact hindi naman. No, PDP laban siya. Pero panay talagang pagsusumiksik niya. And then, kalaunan, tinanggap na rin siya ni PBBM as friends of the unit team. Diba? So, ganun yung mga istoryang totoo dyan. Now, dito kay Sara Duterte, para sabihin niya na apelido niya, yung nagdala sa kanya, tatay niya dahil doon kaya siya nanalo. Alam mo, palagay ko ganito yan eh. Sa darating na 2028, yung apelido mong yan, yung tatay mong yan, di ba? Yan ang magpapakulong sa iyo. Yan ang magpapatalo sa iyo sa eleksyon. Alright? Napakano ho kasi masyadong adelantado. Diba? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa eh. Mangangantyaw kay PBBM ng mangga. Akala mo naman meron silang solid na mga taga-suporta sa ground. Wala naman. Diba? Proven noong 2016. Umasa lang sa mga Marcos loyalist. Noong 2022. Ganun din. Diba? Tapos ngayong hindi lang nasusunod ang mga trip niya. Aba, kinalaban na ang presidente ng Pilipinas. May napakasama naman ng ganyang klaseng pag-uugali. Yan ho manggang-mangga. 'Di ba? At yung nung sabihin niya yan doon sa Ifugao, nako ho, isa hong again, pang-iinsulto yan sa kanila. Sapagkat sila, ang Ilocanja, ayaw sa kanya noon. Binoto siya, again, ulitin ko lang, ibinoto siya dahil po kay PBBM. Yun ang maliwanag na maliwanag. 'Di ba? At ang malungkot dito, may mga nagsasabi na rin na mahirap pa lang maging presidente itong si Vice President Sara kasi grabe yung bunganga, nagbabanta, 'di ba? Nagbabanta sa buhay ng presidente, ng asawa nito, ng speaker ng Kongreso, 'di ba, ng leadership. Ang bihirang buhay ito. Abogada dapat alam niya yung Presidential Decree 1110 nata yun, -A, Series of 1977 na merong parusang panghabang buhay na pagkakakulong up to death penalty, 'di ba? Sa kung sino man ang tao o makikipagsabwatan, no? Anumang uri ng tao, ika nga, magbabanta o makikipagsabwatan sa pagtatangka sa buhay ng presidente ng Pilipinas at ng mga gabinete nito, kabilang ang mga kapamilya nila, ay papatawan ng mabigat na kaparusahan. At hindi pa ho nare-repeal ang batas na yan. Oh, 'di ba? So isang malaking kahihiyan sa Philippine politics actually, eto hong si Pusit. Ay nako, ewan ko paano klase pagpapalaki ang ginawa ng pagpapalaki sa tao na yan. Sobrang, 'di ba, kapag hindi na pagbibigyan, dadaanin sa pangangaway, dadaanin sa pagwawala. Nasanay masyado doon sa Davao politics, na kung saan prinsesa siya doon. Pero iba yung local, iba itong national politics. All right? So, good luck na lang, Pusit.